sure nakatutok ang ating mga manonood ngayong hapong ito. Dok, bakit ba importante ang bitamina sa katawan? Siyempre, kaya nga tinawag na vitamina na pamilyar naman talaga tayo dyan. Kaya lang sa area ng nutrients nito, vitamins nito, merong dalawa, isang fat soluble at isang water soluble. But anyway, halos alam na naman ng mga viewers natin dyan na napakahalaga na malaman natin yung functions ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. So kung tawagin ni addict. At sa water soluble naman ay yung B vitamins and vitamin C. So kaya lang, siyempre, pag pinag-usapan natin ng sustansya, ang pinag-usapan dito, ano yung nakapasok. At paano natin malalaman na talaga bang yung pinapasok natin sa katawan ay nakukuha natin yung mga nutrients na yun. For example na lang, siyempre marami namang mabibili tayo ng mga vitamins ngayon eh. Pero pag hindi natin alam yung bahagi na kung paano natin malaman yung ano ba yung vitamina na commercialized at ano naman yung vitamina na nasa under category na whole food. Pag sinabi natin whole food, ibig sabihin ito yung nasa kalagayan na hindi ito na over-process. Kasi pag nag-take tayo ng yung kung tawagin natin yung mga vitamin ng under the counter, minsan pag nasobra ka dyan, pwede kang mag-end dun sa hypervitaminosis. Yung umiinom ka ng vitamina, na yung ihi mo dumidilaw. So akala mo naman, everything's okay. But in reality, you are not getting proper amount of vitamins. Na napakahalaga ito na ating mabigyan ng daan. Kaya pag sinabing vitamina, merong natutunaw sa taba at merong natutunaw naman sa tubig. Ang tanong nga ito, di ba marami, sumikat naman talaga yung functions ng vitamin C, vitamin A. Siyempre, na-store dyan sa liver at malaking tulong din yan sa ating pangatawan. Especially sa ating mata, Dok, no? Sa ating mata, lalo na yung vitamin A. Na alam naman natin, may sarili tayong atin, yung kalabasa, di ba? Kung medyo mahal man ng carrots. Pero ang point dito, ano kaya ang functions ng vitamina? May functions pa kaya ito? O meron pa kaya ang benepisyo ito kung lulutuin natin? Alam ba na ang vitamin C? Pag pinaraan mo yan sa mataas na temperatura, namamatay yung sustansya. So ang point, pag bumili ka man ng vitamin C, ang tanong, paano pinrasis yun? Baka pangalan lang yung binili mo. Kaya kung minsan yung uminom ka ng kalamansi na puro, sigurado ako eh. Kumain ka ng watermelon, sigurado ako, yung mga fresh na yun. Marami naman ngayong vitamins na nabibili talagang magaganda. Kaya lang, pag bibili tayo, tanungin natin yung mga expert dun sa whole food o sa mga tindahan ng vitamina. Ang unang tanong ito, ihanap mo nga ako ng supplement of vitamins na nasa whole food category. Alam nila yun. Kaya nga lang, ang daming pagpipilian. So, yun yung point na when we are buying something or when we are eating something, you must see to it na hindi by yung tinatawag na kulang sa knowledge. Kaya pag alam na natin yung whole food, ibig sabihin ito, pinrasis ito under nanotechnology na hindi namatay yung enzymes niya. Para ma-absorb pa ng katawan Para yung makuha vitamina. natin. Siyempre, paano lilinaw yung mata natin? Paano magkakaroon ng antioxidant ang ating katawan para i-boost ang ating immune system? Alam naman natin ang vitamin A, anti-cancer yan. Ngayon, kung kulang tayo dyan, paano natin mapapalakas yung ating immune system? Kaya nga nauso yung organic na carrot juice. Oo nga, bumili ka nga ng carrots, pero ang tanong, paano kung yung pinagtaniman naman, medyo mahina na yung lupa? At pangalawa, yung in-sprayan, okay, nilagyan ng kung ano-anong mga uri ng mga chemical. So maganda talaga yung organic when it comes sa putting something or getting something from the natural material that we are eating. Kasi ang purpose natin dito, yung makuha talaga natin yung benepisyo. Para in that way, ang pinag-uusapan natin kung paano lumaban dito sa modernong kapaligiran na binanggit mo nga kanina, na nabasa natin,
Alam ba na talaga nakikita ko talaga iba yung mundo natin talaga eh. Saka yung prophecy ng ating propetisa, na sabi doon eh, talagang sisirain ng kalusugan. Ito yung atake talaga ng kaaway eh. Kasi meron tinatawag na giyera eh. Isang giyera ng barilan. At isang giyera naman ng biological. So yun yung pinupoint ko na itong giyera natin, actually akala nila eh, walang giyera eh. Kasi ang alam nilang giyera yung barilan eh. Physical na ano. Pero itong giyera ng bakbaka ng sirain yung kalusugan ng tao. Kaya nga pumapasok na yung bahagi na kailangan laban tayo. Kailangan nating patunayan na meron ding mga tao na pro-life. Na yun yung advocacy ko. Ang ganda nun, Doc. Gusto ko lang dagdagan no, sa ating pong mga manonood na yung gera kasi na sinasabi ni Doc is ano yun eh, kumbaga dito sa mundo. Pero hindi lahat ng gera ay yung tipong papatayin ka talaga ng harap-harapan na may mga armas, ganyan. Hindi eh. Kasi yung mga pagkain na kinakain natin, pareho siya ng itsura katulad ng mga mansanas, ng mga, di ba, pare-pareho siya ng itsura. Pero kapag kinain ba natin yun, mga kaibigan, pareho kaya yung epekto nito sa katawan natin? O baka nasira na katulad yung sa vitamin C natin, baka naman nasira na yung pinaka-enzyme ng vitamin C na kailangan ng katawan natin. Yeah. Kaya for example, kumain ka ng apple, tanungin mo, baka yung balat nun may wax. Marami namang organic na hindi nilalagyan ng wax. Katulad kunyari ng saging na saba. Pag bumili ka sa tambakan, binababad nila sa formalin. Kaya nagtataka sila bakit nagkakaroon sila ng ganong uri ng karamdaman. So ito yung gera na para lang maragdagan yung kanilang kita. Kung minsan ay gumagamit sila ng mga sa halip na makakabuti sa katawan, ay nakapagbibigay pa ng problema. The same thing sa modern environment that we have. Na napakaraming mga engineered food. Na kung pag-aaralan natin, itong tinatawag na problema, siguro aware kayo, na number 1 tayo sa buong mundo, sa buong Asia, sa sakit na cancer. Ba't ganun? Eh, hindi naman talaga dinesign tayo para magkaroon ng sakit na ganoon. Kasi gawa nga nung ina-allow na natin yung mga pagkain na dumaan dun sa tinatawag na modern processing. Kaya sa Bhutan, bilib na bilib ako sa presidente nila doon. Just imagine, wala silang pinapasok na any inorganic material sa bansa nila. At hindi nila tinanggap ang GMO. Bansa yun, isang bansa yun. Doon makikita yung galing ng leadership nila. Ngayon tayo, leader tayo ng katawan natin. Dapat siguraduhin natin, dahil tayo yung nagmamanipulate nito, dahil gift ito, dapat meron tayong kakayanan para bigyan natin ito ng masusi na tinatawag na bakbakan. Basta alam mong hindi maganda sa katawan, all you have to do, say no. Pag dinesisyonan mo yun, hindi ka talaga tatamaan ng karamdaman. Kasi meron tayong choice eh. Katulad ng mga pagkaing kinulayan, mga pagkaing pinasarap yung lasa. Kung tawagin niya natin MSG. Yung mga pagkaing nilalagyan nila ng heavy preservative na 1 taon na. Yun para magtagal, no? Yung life niya. Masarap pa rin yung lasa niya. Pero meron palang embalmic effect ito sa loob ng katawan, yung mga nilagyan na ng preservative. So yun yung pinopoint natin dito, na pinag-usapan natin itong mga vitamina na ito and everything. Pero pag lagi naman tayong kumakain ng mga pagkain naman na alam naman natin na hindi naman talaga nakagaganda sa katawan, to be honest with you, yung tinatawag na giyerang ito, epidemic na dumabalot sa buong mundo, ang trabaho pala natin, rescuer. Kaya yung gawain ng mga Seventh-day Adventists, to reach more souls and to create more awareness. Na tayo pro-life. Kung merong nagpo-promote ng mga nakakasira ng katawan, bato-bato sa langit, walang personalan. This just help. Dahil ang may-ari ng buhay ng tao, ang God. And I'm thankful for it. Because I know that God is the one behind to all of this. That He wants these people to be zealous and be willing to cooperate and do the work, especially in this closing time. Seeing so many things happen in our modern world. That without getting these kinds of information, I know that people might suffer without knowing it. And that's what this Kaalaman Pangkalusugan all about. To reach more souls and to have some commitment and be able to work together. Di ba? Sabi nga magkaisa tayo. Kung hindi tayo magkakaisa, paano yung mga kaluluwa na yun? Di ba? Kaya yung gagawain ng ating Panginoon
Pinalalaya niya ang tao sa pagkaalipin ng karamdaman. Ang karamdaman pala ay isang uri ng kapangyarihan ng kaaway. At ang ginagamit ng kaaway para ang karamdaman ay mapanatili niya at kumalat sa buong sanlibutan, ang ginagamit niya na numero unong problema ay yung panlasa. Alam mo,